retaliation to the attack on U.S. troops in Jordan. However, it added that the challenges are related. U.S. has vowed further action against the professor. Welcome to the show. With all said and done, do you think the U.S. is walking a tightrope in West Asia? Now, Yusuf, before I come to you, I want to read out a recent statement put out by the Houthi rebel group. They say our Sunday morning, a third straight day of U.S. strikes against Iran-backed militias in the Middle East. Not clear yet whether Iran will retaliate for the U.S. attack on Friday. Sa mga nakalipas nga nating videos ay batid kong alam nyo na ang mga kaganapan sa umiinit na tensyon sa Middle East sa pagitan ng mga militanteng grupo na hawak ng bansang Iran kontra sa Amerika at Britanya. Kung hindi mo pa napapanood ay panoorin mo muna ang mga nakalipas nating video mga kaibigan para maging updated ka sa kung paano sumiklab hanggang sa sitwasyon sa kasalukuyan ang tensyon sa Middle East. Sa kabila nga ng pag-atake ng Amerika ay tila hindi natitinag ang grupo ng Iran. Kahit maraming namatay sa puwersa ng militanteng grupo nila ay hindi pa nga rin daw natigil ang Iran sa pagbibigay ng mga armas at suporta sa mga militanteng grupo na ito. Kaya naman lalong nagagalit ang Amerika at nagbantang hindi pa matatapos at hindi nila tatantanan ang baluktot na gawain na ito ng Iran. Yan ang pag-uusap-usapan natin dito sa video natin ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula ay siguraduhin mo munang nakasubscribe at i-click mo na din ang ating notification bell button upang palagi kang updated sa mga nilalabas nating mga videos. Sa kabila nga ng malawakang pag-atake at airstrikes ng Estados Unidos na ang layunin nila ay patigilin ang militanteng grupo na hawak ng Iran sa panggugulo sa iba't ibang panig ng Middle East, ay tila hindi natitinag ang Iran sapagkat patuloy sila sa pagsusupply ng matataas na kalibre ng baril at mga armas sa militanteng grupo. Nagbibigay din sila ng mahahalagang mga impormasyon na magagamit ng mga ito sa pakikidigma kontra sa Amerika. Ito ay ayon sa tatlong US military official. Dahil nga sa mga mahahalagang impormasyon at taktika na tinutulong ng Iran sa mga hawak nilang militanteng grupo, ay nagre-resulta nga ito kamakailan sa mga drone strike kung saan nga ay pinatama nila sa Jordan sa isang base militar ng Amerika na nagresulta sa pagkamatay ng 3 sundalong Amerikano at 12 sa mga ito naman ang malalang nasugatan. May kinalaman din ang Iran sa mga pag-atake ng mga Houthis sa mga American station bases sa Yemen sapagkat sila ang natulong sa rebeldeng grupo ng mga Houthis sa mga kagamitan at mga sasakyan na ginagamit ng mga ito sa panggugulo ng mga commercial shipping vessels sa Red Sea. And I quote, "They are using intelligence from Iran to give them some targeting information." Ito ay ayon kay Commander Mark Miguez, isang commander ng US Carrier Airstrike Group na nakabase sa Red Sea. Kung maaalala nyo nga nung nakaraang linggo, dahil sa pinagagawa ng rebeldeng grupo na hawak ng Iran, ay napilitan ng administrasyon ni President Biden na paulanan ng mga ito ng airstrike na naganap nga nung mga nakaraang araw. Ito ay sa layunin na sana ay tumigil na mga militanteng grupo sa panggugulo sa iba't ibang panig ng Middle East at bilang pagganti na rin sa 3 Amerikanong sundalo na nasawi sa ginawang drone strike ng Iran sa Jordan, upang makitasan ng Iran na hindi tinotolerate ng Amerika ang ganitong uri ng pambubuli at panggugulo ng Iran sa kanilang rehiyon. Ngunit kabaligtaran ng nangyayari mga kaibigan, sapagkat sa ginawang pag-atake ng Amerika ay tila lalong nag-init itong Iran. Mas lalo pa silang nagpadala ng mas maraming mga armas at mga high-tech na kagamitan sa mga rebeldeng grupo. Tila isang mensahe na sila din ay hindi papadaig at hindi rin sila mapipigilan sa panggugulo. Mas lalo pa nga silang umatake sa mga commercial shipping vessels sa Red Sea at nanggugulo din sa iba't ibang base militar ng Amerika sa Middle East. Kaya naman para sa Amerika ay tila hindi natuto ng leksyon ng mga ito. Asahan pa daw ng Iran ng mas marami pang airstrike
at pag-atake ng US sa mga militanteng grupo na hawak nila at hindi daw nila tatantanan ng mga ito hanggat hindi nalulupig at tumitigil sa kanilang mga masamang gawa. Asahan pa nga daw na magpapatuloy pa ang pag-atake ng Amerika hanggang sa mga susunod na linggo at sabi nila ay hindi man daw tumigil ang mga ito, at least ay napuntirya nila ang mga facilities ng mga ito kung saan tinatago ang mga armas nila. Kung sa gayon mga kaibigan ay kahit papaano ay mababawasan daw nila ang kapasidad ng mga ito sa pakikipagdigma. And I quote, "We do believe that strikes had good effect in degrading the capabilities of these militia groups to attack us. And we do believe that as we continue, we will be able to continue to send a strong message about the United States. Firm resolve to respond when our forces are attacked." Ito nga ay ayon kay General John Sullivan ng Amerika, kung saan nakasaad dito na handa silang tumulong at bumagitna sa mga bansang nagmamataas at nang aapi ng mga walang kalaban-laban na bansa, lalong-lalo na nga daw kung pati ang kanilang puwersa ay inaatake at napupurwisyo na din. Sinabi naman ng Iran na ang pagtulong nila sa pagbibigay ng mga kagamitan sa mga rebelding grupo ay hindi para maghangad ng gyera, kundi ang tanging hiling lang daw nila ay mapaalis sa mga base militar ng Amerika sa kanilang rehiyon at huwag makialam ang mga ito sa issue ng kanilang bansa. At yan nga mga kaibigan, ang updated na kaganapan sa patuloy na umiinit na tensyon sa Middle East. Asahan natin na patuloy pa ang Amerika sa pag-atake sa mga militanteng grupo at ika nga nila ay hindi nila tatantanan ng mga ito hanggat hindi tumitigil sa panggugulo. Anong masasabi mo dito kaibigan? Tuluyan na nga bang mauuwi sa isang malaking gyera ang tensyon na ito? Ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Huwag mo na rin kalimutan na i-like ang ating video kung nagustuhan mo ito. Muli maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Mag-ingat ang lahat at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.